What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Mga kaibigan, ang kwento ngayon ay tungkol sa isang manlalakbay sa panahon na hindi bumalik upang iligtas ang mundo, kundi para lang magpahinga at magsaya. Ngunit gaya ng alam nating lahat, hindi kailanman madali ang pakikialam sa hinaharap. Nagsisimula ang pelikula sa isang kakaibang eksena. Makikita natin ng isang abandonadong kalsada kung saan biglang lumitaw ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Casper. Medyo kakaiba ang kanyang hitsura. Nakasuot siya ng isang buong kasuotang parang chemical hazard suit. Pagdating pa lamang niya, palinga-linga siyang tumingin na tila naguguluhan. Malinaw sa kanyang ekspresyon na hindi siya taga rito o marahil ay hindi mula sa panaong ito. Pinulot niya ang ilang basurang nakakalat sa lupa at sinubukang humingi ng panulat. Nang wala siyang makita, nagsimula siyang magsulat ng mensahe sa mga piraso ng karton. Tumingin si Casper sa kamera at nag-iwan ng isang paalala. Kung binabasa mo ito, huwag kang magalit. Dumating ako rito sa pamamagitan ng paglalakbay sa panahon. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Meron lamang ilang komplikasyon. Isinusulat niya ang kanyang mga salita sa mga piraso ng basura at ikinukwento kung gaano kahirap ang lahat dito. Pakiramdam niya, sa panahong ito, sadyang ginawa ang lahat upang maging nakakainis at nakakapagod. Pumunta si Casper sa isang aklatan at nagulat sa mga librong naroon. Sinabi niya, "Mayroon pa rin ba kayong pisikal na mga libro? Akala ko natapos na ang ganito pagkatapos ng ika-20 siglo." Sinubukan niyang kausapin ng librarian. Ngunit dahil mukhang marumi siya at kakaida ang kilos, pinalayas siya nito. Natulog siya sa parke at nang ginising siya ng mga pulis, sinabi niya, "Huwag kayong mag-alala, may plano. Bahagi kayo ng isang malaking plano." Walang naintindihan ng kawawang pulis at pinalayas na lamang siya roon. Ngayon naman ay makikilala natin ang pangalawang pangunahing karakter, si Holly. Si Holly ay isang batang babae na lubos ng sawang-sawa sa kanyang buhay. Sa katunayan, siya ay isang nihilista. Naniniwala siyang walang saysay ang lahat sa mundo at walang tunay na kahulugan ng anumang bagay. Nagpaalam si Holly sa kanyang kaibigan at naupo labas ng isang bar. Siya ay gutom at bigong-bigo. Bigla niyang nakita ang isang lalaking sinusubukang kumuha ng pagkain sa basurahan. Mga kaibigan, ito ay walang iba kundi si Casper. Naawa si Holly sa kanya at inalok siya ng mga nachos na dala niya. Kinain ni Casper ang tuyo at walang lasang nachos na para bang ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Sinabi niya, "Wow! Ang sarap nito!" Tilibnyan siya ni Holly ng may pagtataka at sinabing, "Dude, hindi talaga masarap yan." "Sa totoo lang, astig ang suot mo. Saan mo nakuha yan?" Inosenteng sagot ni Casper, "Sa hinaharap." Natawa si Holly. Inakala niyang baliw ang lalaking ito o kaya ay nagro-roleplaying lamang. Sinabi ni Casper na siya raw ang namamahala sa pintuan ng isang banda. Pumasok silang dalawa kung saan tumutugtog ang isang punk rock band. Napaka-energetic ng kanta. Sinabi ni Casper kay Holly, "Sulitin mo na ang pakikinig ng bandang ito ngayon dahil ang susunod nilang album ay magiging napakapangit. At pagkatapos, kapag nag-tour sila, magiging napakasikat sila pero bababa ang kalidad ng kanilang musika." Nagulat si Holly at nagtanong, "Paano mo nalalaman ng lahat ng ito? Bakit ka napaka-snob pagdating sa musika?" Muli, pareho pa rin ang sagot ni Casper. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Galing ako sa hinaharap." Lalong nalito si Holly sa sumunod na nangyari. Tinanong siya ni Casper kung gusto niyang gawin ito at naglabas ng isang pakete. Sinabi ni Holly, "Dahan-dahan lang kuya, papatayin ako ng kaibigan ko kapag binigay ko yan sa isang pulubi." Ngulit sinabi ni Casper, "Sa hinaharap, 30 taon mula ngayon, magiging legal na ito. Lahat ay gagamit nito." Kinuha niya ito ng masaya. Patuloy lamang ang pagtipig ni Holly sa kanya. Iniisip niya na ang lalaking ito ay maaaring isang henyo o isang baliw.
Nagsimula na siyang magtanong ng seryoso. Kung tunay kang manlalakbay sa panahon, bakit hindi ka bumalik sa nakaraan at patayin si Baby Hitler? O bakit hindi ka gumawa ng malaking pagbabago? Kalmadong sumagot si Casper. Ang kasaysayan ay isang tambak ng basura, Holly. At sa totoo lang, napakahirap gawin ng lahat yan. Gusto ko lang magpahinga. Naging kakaiba sa pandinig ni Holly ang kanyang mga salita. Ngunit nakaramdam siya ng koneksyon kay Casper dahil pareho silang medyo hiwalay sa mundo. Ipinaliwanag ni Casper na hindi kasing sama ng iniisip ni Holly ang mundo. Gumaganda rin ang mga bagay kalaunan. May plano. Hindi naniwala si Holly, kaya hinamon siya ni Casper. Kung mapapatunayan kong galing ako sa hinaharap, papatulugin mo ba ako sa sofa mo? Pumayag si Holly. Dinala siya ni Casper sa isang diner. Itinuro niya ang isang waiter na ang pangalan ay Percy. Tignan mo ang lalaking yan. Sa ngayon, wala siyang halaga. Ngunit pagkatapos niyang mamatay, mababaliw ang buong mundo sa kanyang mga cartoons at sketch. Magiging isang alamad siya. Hindi pa rin naniwala si Holly. Pagkatapos, sinabi ni Casper na tumingin siya sa labas ng bintana. Tandaan mo ang salitang bola. Nagsimula siyang magbilang. 3, 2, 1. Walang nangyari. Medyo napahiya si Casper. Medyo mali lang siguro ang timing ko. Paalis na sila ng diner nang biglang, bam! Maraming malalaki at makukulay na bola na humulog sa isang truck at kumalat sa buong kalsada. Nagkagulo ang lahat. Nalakihan ng mga mata ni Holly. Gumiti si Casper at sinabing, "Kita mo? Sinabi ko sa iyo, di ba?" Ang eksenang ito ang naging punto ng pagbabago para kay Holly. Ngayon ay kumbinsido siyang nagsasabing totoo si Casper. Dinala siya ni Casper sa kanilang bahay. Naligo at naglinis si Casper. Paglabas niya, mas marami pang mga tanong si Holly. Saan ang time machine mo? Natawa si Casper. Walang ganong bagay. Portal ang ginagamit namin. At may isang patakaran. Wala kaming pwedeng dalhin. Ni teknolohiya, ni kasuotan. Wala. Kaya sinulat ko sa aking mga kamay ang mga mahahalagang impormasyon at inimemorya ko ang iba. Ikinwento ni Casper ang kanyang plano. Phase 1, pagkikita ng pera. Mayroon siyang kaalaman sa magiging resulta ng mga sports at numero sa lottery. Inalok siya kay Holly. Maaari tayong yumaman ng magsama. Isang kondisyon lang. Dapat tayong maging low profile. Hindi tayo pwedeng sumikat. Hindi nating pwedeng baguhin ang mundo. Kailangan lamang nating yumaman at mamuhay ng komportable. Si Holly, na pagod na sa kahirapan at pakikibaka, agad na pumayag. At ano ang phase 2? Tanong niya. Sumagot si Casper. Pagliligtas ng mundo. Ngunit walang kaseryosohan sa boses niya na tila may itinatago siya. Biglang lumipat ang eksena at nakilala natin ang bagong karakter, si Doris. Si Doris ay galing din sa hinaharap, ngunit hindi siya kasing cool ni Casper. Siya ay isang mapanganib na time cop. Lumabas siya mula sa isang portal sa isang liblib na lugar. Pagdating niya, kinausap niya ang isang elektronikong dibasitko at nagtanong ng stasis o static. Nang walang sagot, naunawaan niyang nasa maling lugar siya. Pumasok si Doris sa syudad. Siya ay napakawalang relasa. Nang gambalahin siya ng ilang bata at pigilan siya ng isang lalaki, agad niyang pinasingaw ang lalaki gamit ang isang advanced na sandata mula sa hinaharap. Tinignan niya ang gadget na nakatali sa kanyang pulso na nagsasabing ang buhay ng lalaking ito ay walang magiging epekto sa hinaharap, kaya't walang mababago sa timeline ang pagpatay niya sa kanya. Malinaw ang layunin ni Doris. Upang mahanap si Casper at tuluyang tapusin siya dahil ginugulo niya ang takbo ng panahon. Bumalik tayo kina Casper at Holly. Ang kanilang planong yumaman ay gumagana. Tumatawag si Holly at tumataya sa sports. Sunod-sunod ang kanyang panalo. Napapatunayang 100% tama ang mga hula ni Casper. Sobrang saya ni Holly. Dude, nagugustuhan ko na ang sports ngayon. Malaki ang kinikita nilang dalawa. May isa pang kakaibang ginawa si Casper. Pumunta siya sa isang nursing home at nakilala roon ang isang matandang babae na ang pangalan ay Betty. Kinausap niya si Betty ng buong lambing
na para bang lola niya ito. Kinolekta niya ang mga lumang gamit, research papers at mga guhit ni Betty. Sinabi niya kay Holly, "Sa hinaharap, maraming datos ng kasaysayan ang nawawala. Iniipon ko ang mga ito upang malaman ng mga susunod na henerasyon kung paano tayo nabuhay noon." Gustong-gusto ni Betty si Casper, kahit iniisip niyang medyo kakaiba ito. Ngunit nagkaroon ng malaking twist sa kwento nang bigyan ni Casper si Holly ng isang gawain. Ibinigay niya ang isang pakete at sinabi, "I-deliver mo ito kay Betty bago mag-12 ng tanghali bukas. Napakahalaga nito." Pumayag si Holly, ngunit naging medyo pabaya siya. Samantala, pumunta si Casper sa isa pa niyang contact na si Chuck. Si Chuck ay isang conspiracy theorist na nakatira sa gubat, malayo sa sibilisasyon niya. Binigyan siya ni Casper ng maraming pera at nagtayo ng mga underground bunker sa kanyang lupain. Ipinaliwanag ni Casper na nag-iiwan siya ng mga mensahe para sa hinaharap gamit ang nuclear semiotics. Ibig sabihin, nagbabaon siya ng mga radioactive na materyales sa lupa upang matukoy ito ng mga tao sa hinaharap. Iniisip ni Chuck na si Casper ay isang espiya o magnanakaw sa bangko, ngunit dahil kumikita siya, nanahimik na lang siya. Kinabukasan, naghanda si Casper upang isagawa ang kanyang Phase 2 plan. Pumunta sa diner, ang parehong diner kung saan nagtatrabaho si Percy. Mga kaibigan, naalala ninyo si Percy, ang waiter na magiging tanyag na artist sa hinaharap? Tinititigan ni Casper si Percy ng matagal. Naging hindi komportable si Percy at nagtanong, "Nagkita na ba tayo?" Sumagot si Casper, "Hindi pa, pero magkikita pa tayo." Dito isiniwalat ni Casper ang isang madilim na katotohanan. Sinabi niyang malungkot ang buhay ni Percy. Pakiramdam nito ay walang halaga. Ngunit sa totoo lang, ang kanyang depresyon at ang huli niyang pagpapakamatay ang dahilan kung bakit sisikat ang kanyang sining. Ang plano ni Casper ay naroon siya sa sandali ng pagpapakamatay ni Percy at kolektahin ang kanyang mga guhit. Nakakatakot at malupit itong pakinggan, ngunit para kay Casper, ito ay pagpreserba ng kasaysayan. Samantala, napagtanto ni Holly na nahuli na siya sa paghatid ng pakete kay Betty. Tumakbo siya papunta sa nursing home, ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang patay na si Betty. Ang pakete na ipinadala ni Casper ay isang paamabilang regalo para kay Betty na hindi na nito natanggap sa oras. Labis ang nararamdaman ni Holly na pagkakasala. Sa diner, natapos ni Percy ang kanyang shift at lumabas. Siya ay labis na nalulumpay. Pumunta siya sa isang liblib na lugar, handang-handa ng tumalon at wakasan ang kanyang buhay. Sinundan siya ni Casper. Handang-handa ang kamera upang masaksihan ang makasaysayang sandaling ito. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Casper. Habang paakyat na si Percy para tumalon, sinigawan siya ni Casper, "Percy, tumigil ka!" Nagulat si Percy at naglabas ng isang lumang baril. Itinuro ito kay Casper. Sinubukan siyang pakalmahin ni Casper. "Kapatid, galing ako sa hinaharap. Isa akong tagahanga mo. Ang mga guhit mo ay magiging sikat." Ngunit walang naintindihan si Percy at inakala niyang baliw si Casper. Sinikap ni Casper na kumbinsihin si Percy na kailangan niyang mamatay. "Percy, kailangan mong mamatay para maging immortal ang iyong sining. Isipin mo, magiging sikat ka." Siguradong magagalit ang sino mang normal na tao sa ganitong salita. Sumigaw si Percy, "Kung mamamatay ako, paano ko malalaman ang kasikatan?" Pinagtabuan siya ni Casper. Ngunit si Casper na naging emosyonal na ay hindi siya pinakawalan. Nagkaroon ng sagutan at agawan. Pumutok ang baril at sa huli nawalan ng malay si Percy. Kinidnap siya ni Casper. Isang malaking pagkakamali ito. Binago ni Casper ang kasaysayan. Dapat sana ay mamatay si Percy, ngunit ngayon ay buhay siya at nakatali sa loob ng sasakyan ni Casper. Samantala, si Holly na nabigo sa paghatid ng pakete kay Betty ay nakatanggap ng tawag ni Casper. Nagpapanik si Casper at iginapayat niya agad siya sa kanyang lihim na bunker. Pagdating ni Holly, nakita niyang nakatali si Percy sa isang upuan. Sumigaw siya, "Bakit mo siya dinuktot? Mga mamamatay tao na ba tayo ngayon?"
Sinubukan ni Casper na ipaliwanag, "Holly, ang lalaking ito ay dapat mamatay. Ang kanyang kamatayan ay isang nakatakdang punto sa kasaysayan. Kung hindi siya mamamatay, magbabago ang hinaharap, masisira ang lahat." Mariin na tumanggi si Holly, "Hindi ako tutulong sa pagpapatay ng kahit sino." Nagkaroon ng malay si Percy at nagsimulang sumigaw sa takot. Sinubukan nilang pakalmahin siya. Biglang tumunog ang telepono. Si Doris ang tumatawag. Narinig ang boses ni Doris. "Hello Percy, masayang malaman na buhay ka." Namutla ang mukha ni Casper. Naiintindihan niyang natuntun na siya ni Doris. Sinimulang manipulahin ni Doris si Percy. "Gusto mo bang maging bayani?" Agad na ibinaba ni Casper ang telepono at sinabi, "Kailangan nating tumakbo." Tumakbo sina Casper, Holly at ang nakagapos na Percy papunta kay Chuck sa gubat. Nagulat si Chuck nang makita nila. Ngunit bago pa man siya makaintindi ng nangyayari, dumating si Doris. Mukhang ordinaryong babae siya, ngunit napaka nakakatakot ang kanyang presensya. Sa isang hampas lang, tinanggal niya si Chuck sa daan. Ngayon, nakatayo siya sa harap ni Casper, Holly at Percy. Tinanong ni Casper, "Stasis o static? Ano ang code mo?" Nanginginig na sumagot si Casper, "Hindi ko alam. Hindi ako agent. Naboboard lang ako." Dito nagkaroon ng malaking revelasyon. Si Casper ay hindi isang piniling bayani. Isa lang siyang ordinaryong talunan sa hinaharap. Naboboard siya sa kanyang panahon, nakita ang portal at bumalik sa nakaraan ng walang paghahanda para lang magsaya. Wala siyang dakilang plano. Ang pagliligtas sa mundo na sinabi niya kay Holly ay kasinungalingan lamang upang makuha ang tulong nito. Natawa si Doris nang narinig ito. Hindi niya maipaniwala na isang talunan ang nakalikha ng panibagong gulo. Isiniwalat ni Doris na dumatong siya para protektahan ang Convergence. Ano ang Convergence? Ipinaliwanag niya. Magkakaroon ng malaking pangyayari mga 5 taon mula na yon. Mga lindol, solar storm at iba't ibang sakuna. Bilyon-bilyong tao ang mamamatay. Maggigiho ang mga gobyerno. Ngunit ang matitira pagkatapos nito ay isang paraiso para lamang sa mga mahahalagang tao tulad ni Doris at ng mga elite sa hinaharap. Nabaliw si Holly nang narinig ito. Sinasabi mong magwawakas ang mundo at halip na iligtas ay hahayaan mo lang mangyari. Sumagot si Doris, "Oo, dahil ito ang kasaysayan. Kung hindi mamamatay si Percy, magbabago ang kasaysayan at maaaring hindi mangyari ang Convergence. At kung hindi ito mangyari, hindi na i-exist ang kanyang hinaharap." Naging napaka-tense ng sitwasyon. May baril si Doris, walang magawa sina Casper at Holly. Si Percy naman, na kanina ay takot na takot, ay biglang nagpakita ng tapang. Nang tatangkaing patain ni Doris si Holly, sumugad siya ni Doris. Nagkaroon ng matinding sagupan. Naitulak ni Percy si Doris at siya ay bumagsak sa isang matalim na bagay. Ngulit sandali, ang pinakamalaking twist sa kwento ay paparating pa lamang. Sa sandaling masugatan si Doris, may isa pang boses ang narinig. "Hello!" Isang lalaki ang bumaba sa hagdanan sa itaas. Siya rin ay si Casper, ngunit mas matanda at mas kakaiba ang suot. Mga kaibigan, ito ang matandang Casper. Ngayon, may 2 Casper na sa esena, ang batang Casper at ang newcomer na matandang Casper. Agad na tinapos ni matandang Casper si Doris pagdating pa lamang. Lubos na nagulat sina Holly at ang batang Casper. Natawa ang matandang Casper nang makita ang batang bersyon ng sarili niya. "Wow, ang tanga ko pala." Sinabi niya kay Holly na huwag mag-alala. "Galing ako sa hinaharap. Ibig sabihin, sa hinaharap ng hinaharap ninyo." Pagkatapos, ipinaliwanag ng matandang Casper ang buong kwento. Isa itong time loop. Makinig kayong mabuti, medyo komplikado ito. Noong unang beses na nangyari ang lahat ng ito, sa orihinal na timeline, natalo ni Percy si Doris. Ngulit hindi pinakawala ni Percy si Casper. Nang malaman ni Percy na mangyayari ang convergence sa hinaharap, nagpasya siyang pigilan ito. Ikinulong niya si Casper sa loob ng maraming taon at kinuha mula sa kanya ang lahat ng kaalaman tungkol sa hinaharap.
Ginamit ni Percy ang impormasyong ilon upang baguhin ang mundo. Sumulat siya ng isang aklat, binalaan ng mga tao at naging isang revolusyonaryo. Dahil dito, hindi kailanman nangyari ang convergence. Ngunit, ang naging resulta nito ay hindi na nakabalik si Casper sa kanyang panahon at tuluyang nagbago ang hinaharap. Kahit papaano, nakatakas ang matandang Casper at bumalik pa ng mas maaga sa nakaraan sa pamamagitan ng isa pang portal upang itama ang sarili niyang mga pagkakamali. Simple lamang ang plano ng matandang Casper. Kailangang mamatay si Percy. Sinabi niya na kung mabubuhay si Percy, maililigtas nito ang mundo. Ngulit, masisira naman ito ang timeline na pinanggalingan nila at posibleng mas masahol pa ang kalalabasan. Kaya upang manatili sa tamang takbo ang kasaysayan, kinakailangan ng pagkamatay ni Percy. Ikinwento ng matandang Casper na ginugol niya ang huling 2 taon sa panahong ito, hinihintay lamang ang sandaling ito. Nagparty siya, nagsaya, dahil alam niyang sa uli, kailangan niyang patayin si Percy. Ngayon, nahaharap sa matinding dilema sina batang Casper at Holly. Sinabi ng matandang Casper, "Tingnan ninyo, sinubukan ko ng patayin si Percy ng maraming beses, pero hindi ko nagawa. Mahina ako. Kayo rin ay mahina, kaya Holly, ikaw ang kailangang pumatay kay Percy." Nagngingit si Holly. "Ano? Bakit ako ang papatay? Nababaliw na ba kayo? Ililigtas niya ang bilyong-bilyong tao at gusto ninyong pigilan ko siya para lang manatili ang hangal ninyong dystopian na hinaharap?" Ipinaliwanag ng matandang Casper. "Holly, isa itong paradox. Kapag hindi nangyari ang convergence, hindi kami iiral. At kung hindi kami iiral, hindi kami makakapunta rito para iligtas siya. Magulo ang lahat. Ang pinakaligtas na option ay hayaan na lamang mangyari ang dapat mangyari." Sinabi rin ni Doris na tinawagan na ni Doris ang pulis. Ang plano ay ganito: papatayin ni Holly si Percy. Darating ang pulis, aarestuhin si Holly, maaayos ang kasaysayan sa pagkamatay ni Percy, makukulong si Holly at ang dalawang Casper ay babalik sa kanilang panahon. Labis na kinasusklaman ni Holly ang planong ito. "Gusto ninyo akong patayin at mabulok sa kulungan habang buhay? Hinding-hindi!" Biglang may mas masamang nangyari. Sinabi ng matandang Casper na napakakaiba ng pagkakaroon ng 2 Casper sa isang panahon at hindi ito pinapayagan ng kalikasan. Upang patunayan ang kanyang punto at pasimplihin ang sitwasyon, naglabas siya ng baril at bang! Binaril niya ang sarili. Namatay ang matandang Casper sa harap ng batang Casper at ni Holly. Sumigaw ang batang Casper. "Nagbibiro ka ba? Ito ang magiging kinabukasan ko? Namatay ako sa harap ng sarili ko." Lubos na siyang natroma. Ngayon, 3 na lamang ang natitira. Ang batang Casper, si Holly at si Percy, na hanggang ngayon ay litong-lito pa rin sa lahat ng nangyari. Tumakas sina Holly at Casper, kasama si Percy dahil naririnig na ang sirena ng pulis. Nakarating sila sa isang ligtas na lugar. Ngayon, may oras na silang gumawa ng huling desisyon. Ang Casper, nakakavita lamang sa pagkamatay ng mas matandang sarili niya, ay labis na natatakot. Itinutok niya ang baril kay Percy. "Percy, pasensya ka na, pero sinabi ng matanda ako na kailangan mong mamatay. Kung hindi ka mamamatay, hindi mangyayari ang convergence, magkakaroon ng paradox at ano-ano pang mga posibleng mangyari." Nakikiusap si Percy. "Ayokong mamatay, at kung maililigtas ko ang mundo sa pamamagitan ng panatiling nabubuhay, hindi ba mabuti yun?" Humarang si Holly sa harap ni Casper. "Casper, sandali, isipin mo ang ginagawa natin. Sinabi ni Doris na bilyong-bilyong tao ang mamamatay sa convergence at hahayaan lang nating mangyari yon dahil yun ang plano? Bahala na ang plano." Sumigaw si Casper. "Pero Holly, ito ang kasaysayan. Hindi natin ito makakabago." Sumagot si Holly. "Bakit hindi? Sinabi mo na galing ka sa hinaharap at nakatakda na ang lahat. Pero sinabi ng matandang Casper na binago ni Percy ang hinaharap. Ibig sabihin, hindi pa nakasulat ang hinaharap. Maaari nating itong baguhin." Nanginginig ang kamay ni Casper. Gusto niyang patayin si Percy para bumalik sa normal ang lahat, ngunit hindi siya mamamatay tao. Isa lamang siyang tamad at ordinaryong tao na nagnanais ng komportableng buhay. Nang makita niyang umiiyak si Percy at marinig ang mga salita ni Holly, bumigay ang kanyang loob. Ibinaba niya ang baril. "Hindi ko kaya! Hindi ko kaya!" Biglang nadulas ang paa ni Casper at aksidenteng pumutok ang baril. Tinamaan ang kanyang binti. Sumigaw siya sa sakit. Nagpanik si Percy at agad tumakbo palayo.
Mabilis na kumilos si Holly para tulugan si Casper habang papalapit na ang pulis. Nagdesisyon si Holly. Sinabi niya kay Casper, "Hindi tayo tatakas at pipigilan din natin ang convergence anuman ang mangyari." Nag-fade out ang esena. Makalipas ang ilang panahon, nakita natin na si Percy ay tunay ng sumikat, hindi dahil sa pagkamatay, kundi dahil sa pananatiling nabubuhay. Sumulat siya ng isang aklat kung saan isiniwala niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa hinaharap batay sa mga sinabi sa kanya ni na Casper at ng matandang Casper sa nakaraang timeline. Nagbibigay siya ng interview sa telebisyon. Itinuturing ng mga tao siyang propeta. Nagkakatotoo ang mga hula niya. Nagsasamang nanonood nito sa telebisyon sina Holly at Casper sa kanilang bahay. Magkasama na sila ngayon, nananatili pa rin si Casper sa ating panahon, ngulit mukhang umasaya na siya. Tinanong ni Holly, "Sa tingin mo, tama ba ang ginawa natin?" Ngumiti si Casper. "Sinabi ng matanda ako na kapag nabuhay si Percy, magkakaroon ng paradox o guguha ang realidad. Ngunit tingnan mo, walang nangyari. Kusang nag-adjust ang realidad. Ang totoo, hindi nagwakas ang mundo. Binalaan ni Percy ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang aklat, kaya marahil ang mga tao sa hinaharap ay magiging handa at mas mahaharapin ang convergence, o kahit papaano mas mahaharapin ito ng mas maayos." Ngayon, magkapareha na sina Holly at Casper. Mayroon silang bagong misyon. May kaunti pang nalalaman si Casper tungkol sa hinaharap. Sinabi ni Holly, "Sabi ni Doris, may 120 tao lamang sa mundo na talagang kayang magbago ng mga bagay." Sumagot si Casper. "At ano?" Ngumiti ng pilyis si Holly. "Nasa akin ang mga pangalan at tirahan nilang lahat na nakuha mula sa datos ni Doris. Halina, iligtas natin ang mundo sa sarili nating paraan." Nagtapos ang pelikula sa isang punong pag-asang mensahe. Si Casper, na dumating lamang para magpahinga, ay nakatagpo na ngayon ng layunin. Si Holly, na dating galit sa mundo, ay ngayon ay lumalaban para iligtas ito. At si Percy, na dating gustong mamatay, ay ngayon ay gumagabay sa mundo. Nag-iwan si Casper ng huling mensahe para sa mga manonood. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaring magbago ang kasaysayan, kaya bakit hindi ang hinaharap? Kung binabasa mo ito, narito pa rin ako at patuloy kaming sumusubok." Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!